kay Pastor Kibuloy, Mr. Chair. I think it's about time that we call, Mr. Chair, for Pastor Kibuloy na pumunta dito at to answer our questions. Wala kayong disiplina sa mga tao nyo. At ang malinaw dyan, hindi talaga, ako offhand, hindi yan papasa sa Code of Ethics and Standards. Yes, so ma'am, so official payslip yan, nasa payslip na automatically. Opo. How did this happen, ma'am? Paano nangyari ito? Paano Bakit nangyari? nakasingit ito mga yung Alliance of Communist Teachers? Nagtataka po kami kung saan po napupunta o para ba saan talagang benepisyo ang dinideduct na 20 pesos or 50 pesos sa aming mga kaguruan. Yeah. To think po na ina-adjust nila ang mga kaguruan para nga raw po tumaas ang ating sahod, pero bakit po sila nagmamandatory deduction at saan po ito napupunta? Ano po bang mga benefits or mga naitulong na sa kanilang kaguruan dito sa mga naibabawas po sa amin? Kinakawawa pa nitong Alliance of Communist Teachers or ACT. Sa mukha na lang ni Franz Castro, hindi mo talaga mapagkakatiwalaan eh. So, pakita niya nga yung mugshot. Bagay na bagay ang mugshot talaga. Talagang tulisan talaga to si Franz Castro. Yung mga established na matagal ng radio station, sinusundan nga nila yung Code of Ethics. Pero yung SNI, wala. President Marcos Jr. cavorting and supporting itong illegal use of power ng NTC at MTRCB at pati na po ang pangingialam at abuso sa poder ng kanyang pinsan na kasabwat ngayon ng CPP, NPA, NDF from Congress. Sige po. Kung inaayos pa po yung audio, I can show actually the transcript of what was said by Mr. Jeffrey Celis, again on SMNI. So ayan po, ang nasa video po kanina, yung exact na transcript, ito po ang nasa screen natin ngayon. Na ang sinabi ni Mr. Jeffrey Celis, after na na-contempt na po siya dito sa House, he is actually red tagging the House Speaker. Now, Mr. Chair, alam po ba ito ng officers ng SMNI? Ma'am. The record speaks for itself. Na-eri po yan sa SMNI, Your Honor. Mr. Chair, I'm asking sa level po ng officers ng SMNI kasi nga dapat responsable sila sa ano ang nilalabas, ano ang sinasabi ng kanilang mga anchor. Kaya Mr. Chair, I'm directing the question sa officers. Are they aware na may ganitong sinabi si Jeffrey Celis? Personally po, hindi po ako ganun ka-aware dahil hindi po kami supposed to be nanonood ng TV 24 hours kung yan po ay nasabi sa Laban Kasamang Bayan, but hindi po namin may deny that it was said on Laban Kasamang Bayan. Mr. Chair, how about the other officers present today? Are they aware na may ganito pong nilabas? Na may ganitong sinabi si Jeffrey Celis? The other board of director? Good afternoon, Mr. Chair. Hana po. Kung ano po yung nakalagay at sinabi po ni Nika Jeffrey Eric Celis po, yun po ang sinabi po niya sa show po niya. And if I'm aware, during this period na na-air po ito, I wasn't watching the show po. Tanong po ulit sa officers, Mr. Chair, do you find anything wrong with this statement on your platform? Yes. Mr. Chair, I'm asking the officers po. So that would be yung director, yung dalawa pong director. Yes, Yes, Mr. Chair. officers. Sa mga programs po namin, like like this program of Puso ng Bayan, where very vocal po ang mga anchors po namin. Nasa kanila po ang karapatan na magsalita kung anong gusto nila sabihin bilang komentarista po. They're commenting on an issue po. So okay lang, you don't find anything wrong, okay lang. Kung yan po ang nakikita po nila, then yun po yung komento po nila, opinion po nila. Okay, how about the other director, Mr. Chair? Yes. Please. Yes, sir. Sa pananaw ko po, ito po ay isang freedom of expression lamang niya or freedom of opinion niya po yun. At ito po ay pinahihintulutan po sa SMNI. Pinag-usapan dyan sa programa. Nakita naman yung mga comment, no? Talagang nakakatawa, no? At malayo-malayo yan sa katotohanan. Hindi mapagkatiwalaan at tulisan daw ako. Anyway, gusto ko lang ipakita dyan, Mr. Chair, na sinasabi dyan na nangungulekta daw ako ng 20 pesos. At narinig nyo naman po, sabi nung Celis,
kung pondong pampubliko yan, kahit trust fund pa yan, dahil union dues daw, it is still a public fund. Pwedeng managot si Franz Castro at ang act sa plunder. But ito yung sinasabi nila, Mr. Chair, na union dues. So 2012 pa po ako nag-retire from the service. At ito mga pinag-uusapan nila ay pangungulekta daw ng union dues. At matagal na rin akong wala doon sa union ng Alliance of Concerned Teachers ng Quezon City, no, ng Quezon City Public School Teachers. Kaya sinas pinag-uusapan dyan, saan daw napupunta, saan ko daw nilalagay yung pondo na kinokolekta daw ng union dues. So, etong union dues na ito, na 20 pesos daw na kinokolekta every month, talagang meron naman yan, di ba? Tama ba, Sir Romel? Yes po. Good afternoon po sa ating lahat. Address your answer to our chair. Mr. Chair and ladies Please. and gentlemen. I'm the faculty president of Justice Palma Secondary High School in Quezon City. We are all aware, no, of the monthly dues. It's automatically deducted in our payslip, but it's divided into 4, no? Oh, saan napupunta Yung 5 itong 20 pesos is na? for the faculty club, and we are benefiting from that, no? Talagang ginagamit namin siya in all the faculty clubs, no, of Quezon City or NCR are receiving. And yung 5 pesos goes to the division office, 5 pesos goes to the ACT NCR Union, and 5 pesos is goes to ACT Philippines or ACT National. Yes. Oh, so yun po yung division ng ano no, distribution ng 20 pesos. At ako ba ay nangongolekta? I mean, ako ba ay pinadadalhan ninyo ng something like doon portion ng 20 pesos nyo? Ayan, no, Ang office ba ng ACT Teachers hindi Party po, List? ma'am. Ayun. No, we are all aware, no, the QC-based leaders and ACT NCR leaders who are very much aware, no, that itong monthly dues na ito, no, itong union dues, no, are being utilized, no, in different teachers welfare naman, at kitang-kita naman ito ng mga faculty club officers and union members. Yes, so yun po officer po yan ng QCPSTA at magpapatunay po yan na wala akong hand dun sa anumang mga kinokolektang union dues. Kasi ang active pa ngayon yung Facebook, SMNI, Gikan sa Masa para sa Masa Pulso ng Bayan News Blast. Sa YouTube, Laban Kasama ang Bayan Sunshine Media, DZAR 1026. Tapos yung TikTok, SMNI News Pulso ng Bayan News Blast. May magagawa ba ang NTC dito, Mr. Chair? Proceed. Please answer. Just, if we may be allowed to explain a little, Please. Mr. Chair. Like what we mentioned earlier, the order issued by the NTC principally covers the privileges granted under the franchise of SMNI. And this includes the provisioning of free-to-air broadcast services, radio and television. Insofar as the other platforms like social media, we would like to inform that these are basically not within the realm of the operations of the franchise, Mr. Chair. So we are at this time limited only to the scope of what the franchise the authorities granted as a result of the franchise is covered, Mr. Chair. Up to what extent is Apollo Kibuloy's influence in SMNI? Ano po ang kanyang posisyon sa kumpanya sa ngayon, Mr. Chair? We already answered that, Mr. Chair. Pastor Apollo Sikibuloy is the honorary chairman of SMNI. And he's not part of the day-to-day operation of SMNI. Chair, credited siya sa lahat ng mga shows, Mr. Chair. That is part of our freedom of press and freedom of expression, Mr. Chair, to credit anybody that we want to credit, Mr. Chair. Mr. Chair, bakit sinasabi sa bawat show, no? Halimbawa, ng Laban Kasama ang Bayan, palagi pong nagpapasalamat ito sa host kay Apollo Kibuloy. And I quote,
At gayon din sa ating pinakamamahal, kagalang-galang at butihing Pastor Apollo C. Quiboloy na siyang gumawa, may akda at nagpahatid ng programang ito, Mr. Chair. So every time yon, Mr. Chair, tapos sasabihin niyo sa akin, ganito yung kanyang position lang. Nagpapasalamat, Mr. Chair, yung mga anchor in their personal capacity, Mr. Chair. Anyway, Mr. Chair, we have several questions dito sa kay Pastor Kibuloy, Mr. Chair. I think it's about time that we call Mr. Chair for Pastor Kibuloy na pumunta dito at to answer our questions, our specific questions. Ano po? Kasi, Mr. Chair, siguro last time naman, na-request naman na natin ito eh. Heads of agencies come here in Congress para tayo ay sagutin sa mga mahalaga nating tanong. And we would like to, siguro dapat, it's about time na paupuin po natin, paharapin po natin, at matanong natin ng diretsyo si Pastor Kibuloy dito sa mga katanungan natin kasi hindi po ito masasagot ng attorney lang, Mr. Chair. Thank you. Thank you very much. Mr. Chair, that is correct, Representative Rosas. We have already invited not only once but on several occasions Pastor Apollo Quiboloy to attend this hearing, considering that there are so many issues that needs to be clarified, lalo na yung pangalan niya ay nandyan sa Suarasug. So therefore, Mr. Chair, I move that this committee issue a show cause order to Pastor Apollo Quiboloy why he should not appear here. So move, Mr. Chair. Second, Mr. Chair. Motion. Ang ano ko lang doon, observation ko, since the previous hearing, dati si Attorney Tolentino lang, no? You my guts to say na may disclaimer. Parang ngayon mga board na saying na may disclaimer, alam namin yan. Yung iba hindi namin napanood, pero kung totoo yan, kasi may transcript, parang wala kayong responsibilidad dun sa mga angkor nyo. Ang feeling ko is, kahit kung ano mang sabihin ng mga anchors nyo, and even those resource persons invited by your anchormen and women, parang wala. Wala kayong disiplina sa mga tao nyo. At ang malinaw dyan, hindi talaga, ako offhand, hindi yan papasa sa Code of Ethics and Standards. But of course, pwede namang mag-file ng libel, di ba? Pwede naman, ang option dyan is, ng individual na nagreklamo is to file proper court. But, of course, we have agencies of government that should regulate. Kaya nga may NTC, may InterSCB, may KBP. Unfortunately, you disassociate your membership with KBP. Pero punta ko mamaya ang KBP. Yun lang, Mr. Chair. Kasi walang, ang laging puntong nire-raise ng mga members nila, especially those being tagged, red tag. Ngayon, special rapporteur. Yun yung tira sa special rapporteur. Ang sagot nyo, parang wala. Okay lang. Kasi may disclaimer. Kasi right yan ang anchor. Pwede ba yun? Diba? Anyway, Mr. Chairman, yun nga sabi ko, nasa NTC yan. No? Pa-check natin sa NTC with regards to actions that should be taken. Kung may mga agencies na kailangan dyan involve natin. Para tapos ang now cases that should be filed, bala, anyway, franchise ang pinag-usapan natin dito. Pero sa totoo lang, after the franchise, just in case, it will be revoked, may other platform pa. Diba? And now, kung walang airing doon sa station, sa mga radio stations, nandiyan pa rin yung platform in which the government, whatever agency is concerned, dapat gumawa ng paraan. Gumawa ng hakbang. Hindi pwede hanggang wala. Parang walang magawa ang gobyerno.
sa SMNI. Kasi SMNI lang naman ang sa ngayon eh. Ang ganyan yung conduct. Other radio stations, other TV stations, kahit yung mga established na matagal ng radio station, sinusundan nga nila yung code of ethics. Pero yung SNI wala. Anyway, yun lang yun po sa akin. Kaya NTC, please submit the requested document before the next hearing. Kasi hindi pa naman to last eh. If let's say no one complained to you, how would you know one of your talent said something like that? Because kanina tinanong po kayo, I think 2 or 3 members asked you about certain statements that were, I personally felt wrong on red tagging, but none of you denied knowing those statements were made, so nothing was ever done. So how do you actually monitor? Because you apparently don't monitor your own shows and your own talent. Your Honor, if I may. Every afternoon program po, Your Honor, may mga report na ginagawa yung mga producers namin and assessment po. In regards sa problema po, dun sa may mga issues po or nilabag po yung mga anchors po namin, meron po yung team po namin na nagmo-monitor and maliban pa dun sa assessment na binibigay ng mga producers po, papatawag po sila po. So, Mr. Chair, then I would assume yung mga pinakita kanina, mga sinabi, at the judgment of your editors, hindi rin report yun kasi parang okay lang. Is that correct? With regards po sir, kung comment lang po ang sinabi, komento po ng ating mga anchors po, merong certain gauge na ginagawa yung editorial policy po namin. Kung ito ay komento lang po ba, or kasi gaya po na sinasabi po namin, kung ano po yung komento ng mga anchors po namin, hindi po yung stand ng company. So kung meron po siyang sasagutin po, yung mga anchors po namin, siya po magiging liable po sa mga sinasabi po niya. Your Honor, I'd like to clarify po. Iba po yung iba po yung pinapatakaran po natin kung ito po ay news program or kung ito po ay commentary ng mga programa. Kasi sa news po, hindi po pwede mag-comment po ang ating yung ating mga reporters. Iba po ang stand po natin dyan. But in terms po sa mga program katulad ng Laban Kasama ang Bayan, Pulso ng Bayan, commentary po ang mga programang ito, Your Honor. And may free hand po yung ating mga anchors po na magbigay ng komento kung ano po yung pinag-uusapan po nila. And yung komento po nila ay ito po ay personal opinion po ng mga anchors po namin. At ulitin, kaya po sinasabi po namin, kaya po kami may disclaimer dahil kung ano man po ang opinion ng aming mga anchors, hindi po ito personal stand ng network po. Okay, fair enough, Mr. Chair. So may I ask, since